Hello guys! Nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin itong Pulse Asia Survey recently nitong March from February 27 at to March 2nd. Lumabas na 51% or 51.5% ng respondents ay hindi tiwala kay Duterte at halos 16% kay Bongbong Marcos. Ito ay dahilan sa issue ng korupsyon. Okay? So, this is very interesting kasi mukhang merong trend na si Sara Duterte hindi na siya tumataas kahit nung nagdeklara siya na tatakbo bilang presidente, parang walang nag-iba. So yan, ipapakita ko sa inyo at later, later ipapakita ko sa inyo dito, panoorin muna natin yung figures sa News 5. Okay? So let's watch this. Ang pangunahing dahilan kung bakit walang tiwala ang publiko sa dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Ayon sa Pulse Asia, lumabas na may distrust ang publiko kay Pangulong Marcos dahil sa hindi raw niya pagpapanagot sa katiwalian. 16.7% ng respondents ang nagsabi niyan. Sinundan ito ng umano'y hindi pagtupad sa pangako, kawalan ng nagawa, hindi pagkontrol sa taas ng presyo ng mga bilihin at pagkakasangkot sa korupsyon. Samantala ng una naman sa mga dahilan ng sangkot sa... Okay, so balik natin dito guys. So in terms of kay Marcos, yung distrust, so yun ang nakikita natin. Walang pananagot sa korupsyon, hindi tumutupad sa pangako, walang nagawa, di makontrol ang taas presyo, sangkot sa korupsyon. Yung 16% na walang napapanagot, kung natatandaan nyo, last year, ay sinabi niyo sa kanyang SONA na mahiya naman kayo yung campaign against corruption kasi ang daming mga congressman at meron ding mga senador na involved dito sa flood control, right? At nung pinalitan na yung ombudsman at sinasabi nila na may makukulong daw. Hanggang ngayon, wala pa rin, di ba? Sabi nila meron daw makukulong nung Disyembre. Wala tayong nakikitang nakukulong na big fish. Yung mga nakukulong lang, yung mga maliliit na isda. So, yung pagpapakulong ng mga involved sa flood control ay key issue sa mga tao. Di ba? At 16.7%. So, kung walang gagawin dito si Marcos, lulubog siya ng lulubog. Yan ang connection din sa pangalawa. Hindi niya tinupad yung pangako. Although, meron tayong may mga nakitang mga nakulong gaya ni Bong Revilla. Hindi naman siya active na senador di ba? Tapos, yung mga DPWH officials na involved. Yung si Bunungan, hindi pa siya involved, hindi pa siya nakukulong, pero meron siyang involvement, di ba? Sa mga undersecretaries niya. So, sa mga walang nagawa at number 3, okay, well, baka ang problema dito, hindi nakikita ng tao kung anong ginagawa ng gobyerno. So, yung narrative at deliver the message to the people, hindi na nakikita niya. Diba? Hindi nakikita ng tao. Yung ikapat, pag hindi ito kinontrol ni Marcos, yung taas ng presyo ng mga bilihin, magiging maagang lame duck yung administrasyon ni Marcos. So, dapat pagtuunan niya, especially nasa krisis tayo ng enerhiya. Okay? At sangkot sa korupsyon, maliit siya, pero kung wala siyang gagawin dito, itong mga numero nito ay definitely tataas. Okay? So, okay na tayo kay Marcos. So, punta tayo kay Duterte. Korupsyon. Samantala, nanguna naman sa mga dahilan ng
distrust kay Vice President Sara Duterte ang umano'y pagiging corrupt kung saan 51.5% Right. ang sang-ayon. Sinundan ito ng umano'y paninira ng kawalan ng nagawa at madalas na pagbiyahe sa ibang bansa. Isinagawa po ang survey sa 1,000 Okay. Balik tayo dito. So sabi, napakataas ng corruption, sangkot sa corruption. Yan ang isang balakid ni Sara Duterte. Kung gusto niya maging presidente, dapat ipapaliwanag niya yung sarili niya doon sa issue ng confidential at intelligent funds. Doon sa mga issues, misuse funds sa Office of the Vice President at sa DepEd nung panahon ng DepEd Secretary niya. Di ba? So, kung hindi niya masasagot ito, yan ang magpapalubog kay Sara Duterte at hindi siya tatanggapin ng mga Pilipino. Kasi hanggang ngayon, mahigit 3 o 2 taon, hanggang ngayon, yung issue ng confidential funds nandyan pa rin eh. Kumbaga, kahit anong paglayo, divert ng issue, yung corruption issue ay parang malagkit na malansang mabahong pagkain na hindi niya may makukuha sa kanyang damit. At hanggang ngayon, nakadikit pa rin kay Sara Duterte. So, kung hindi siya magpapatuloy doon sa impeachment at ganun pa rin yung pag-iwas niya sa corruption issues at hindi niya ma-explain, ang ending nito, si Sara Duterte, either may impeach siya o matatalo siya sa eleksyon. Okay, next ang yung paninira niya, pagbanta sa administrasyon, tandang-tanda ng mga tao, di ba? Hanggang ngayon, kahit pumunta ka sa online, makikita nyo guys sa Facebook o sa YouTube man, yung pagmumura niya sa number 3 at pagbabanta niya na papatayin niya daw. Meron na siyang na-hire na assassin. Kung papatayin daw siya ni Marcos, meron na siya na hire daw na gunman. Diba? At yun, isa sa pinakamalaking ebidensya at pangbato para ma-impeach si Sara Duterte. Okay? So sa number 4 naman, sinasabi niya na meron daw siyang maraming daw nagawa. Yung mga supporters niya nang nagsasabi na ang dami nang ginawa ni Sara Duterte. Ang problema naman ay hindi naman natin nakikita hanggang ngayon, di ba? At meron pang mga aligasyon doon sa bus, sa burial nga, sinasabi niya nga walang pondo kasi hindi daw binigyan. Si former Vice President Leni Robredo nga nakipagtulong sa mga private organization at nabigyan niya yung mga beneficiaries ng katulad ng nangyari noong panahon ng COVID-19. Walang tulong ng gobyerno ni Duterte. Yan natatandaan ko. And lastly, panay biyahe sa labas ng bansa. Halos buwan-buwan o linggo, nakikita nyo yung pamilyang Duterte sa Netherlands. At ito pababa sa kanya in terms of public trust. Okay? Now, ito, very interesting. Gusto ko ipakita sa inyo guys galing sa Facts First ni Sir Christian Esguerra. At dito na-explain ni Professor Ronnie ng presidente ng Pulse Asia na merong trend na hindi na tumataas si Sara Duterte. So, panoorin natin to. Pagpapaliwanag namin, alos hindi gumalaw yung kanilang approval at trust rating kumpara sa Disyembre.
Hindi, yung compared to last year, March din. Compared to last year, yes, year on year, nawala yung, may major event year on year eh. Yung March 2025, yung pagka-arresto ng tatay niya. Tama. Na pinapalabasin ng kidnapping. Na hindi naman kidnapping to begin with. Nagkaroon ng sympathy support. Kaya kung daw nagkakamali from parang 52 to 60. Bago noon, bumababa na siya noong 2024 dahil doon sa investigasyon sa Kongreso. So hindi naman siya, tinatama na siya doon sa congressional investigations noong June 2024. Umakyat siya ulit dahil doon sa pagkakaresto ng tatay niya. Dapat noon, hindi na siya umaakyat. At sabi ko nga sa isang interview, meron ring significant event na nangyari bago na ito survey na ito na dapat inasahan natin siguro magbabago yung trust and approval niya. Nagdeklara siya at presidente noon ng confirmation charges hearing sa ICC. Pero hindi gumalaw yung approval at trust rating niya. Walang increase. Ano ibig sabihin nun? Maaaring expected ng tao na magdedeklara siya. Pero yung confirmation charges hearing did not draw the sympathy that the arrest drew for her in March 2025. Senedo, pag nandito. Yun. Imagine niyo tumaas lang si Sara Duterte nung inaresto si Duterte dahil sa simpatya. Pero hindi na siya umangat. Kahit nung nagdeklara siya na tatakbo bilang presidente, hindi na tumataas yung kanyang approval ratings or yung kanyang sa survey. So, that means there is already a decline happening. At kung hindi mapapatunayan na walang sala si Sara Duterte at hindi niya haharapin yung impeachment doon sa House o sa Senado at hindi siya mag-explain, bababa at patuloy siyang itatakwil ng mga Pilipino dahil sa corruption issue na hindi niya kayang isagot. Okay? So yan na po guys. Salamat po sa panonood. Kung meron po kayong komento, suggestion sa ating video, comment po sa ating comment section. Kung nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat po sa panonood and I'll see you sa susunod na video.